At lagi din naman natin sinasabi na we always ask for His guidance na tayo ay palakasin sa araw-araw. And we can say na contentment comes from Christ. Now, why is contentment important? Bakit po ba importante ang contentment? So, meron pong dalawang dahilan. Ang first reason po natin is contentment protects us from greed. So, example po nun ay yung parable po ng rich fool sa Bible. So, ang kwento po niya ay yung rich fool nag-ipon, nag-imbak ng madaming ani or crops para sa sarili niya. And still, he neglected God. So, napabayaan niya pa rin ang Diyos. At sa gabing yun, binawian din siya ng buhay. Ang sinabi sa Luke chapter 12 verse 15 sa Tagalog, at sinabi niya sa kanila lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. So isang paalala po yun sa ating mga kapatid na matuto tayo makontento at huwag maging sakim sa mga bagay. Kasi hindi na susupat sa yaman ang buhay ng isang tao. Hindi po ating katandaan. Pangalawang reason is contentment brings peace. Sa Isaiah chapter 26 verse 3, sa English, sinabi po, you will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you. No? Tulad po ng definition natin kanina, that contentment is a peaceful happiness. Kung tayo po ay mananatili sa Panginoon, contentment will be learned o natututunan. And yung peace will be upon us. Dahil kung hindi tayo mananatili sa Panginoon, mataas po yung chance or most probably, papasok po tayo sa mga sitwasyon na hindi natin ginugusto o sa mga sitwasyon na may sira yung buhay natin. Na hindi din tayo makakontento sa kung ano meron tayo. And by that, dito po papasok yung mga common enemies ng contentment. Ito yung mga bagay o dahilan. Kung bakit may taong hindi nakakontento. No? Unahin po natin ang comparison. No? Ito po yung pagko-compare natin sa ating mga sarili sa ibang tao na minsan nagre-resulta sa sobrang pagkaingit and hindi as a motivation. Yes, pwede natin compare yung ating sarili sa iba sa kadahilan ng gusto nating malaman kung ano yung mali sa atin. Gusto natin itama yung sarili natin. At yun din, upang maging ma-motivate tayo to excel in our lives. No? Pero if we are to compare ourselves sa iba and we desire everything na makuha, di po ba parang sakip or greedy na tayo? Sabi natin ang puso natin ay nasa mundo na, hindi na nasa Diyos. Nalala ko po isang Bible verse sa Colossians chapter 3 verses 1 to 2. Hindi ko pa talaga sa presentation, pero nanood ko siya. Sabi doon sa English na, since then, you have been raised with Christ. Set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. Yun po yung gusto kong puntusan na sa pag-compare and desiring of everything, na dapat ang puso at isip natin hindi lamang nasa lupa, kundi nasa Diyos palagi. Tulad din po na sinabi sa Galatians chapter 6 verse 4 sa English, sinabi po na, but let each one test his own work. Sa Tagalog po, basahin natin ang Galatians chapter 6 verses 4 to 5 para po mas maunawaan po natin. Ito po sinasabi. Suriin ng bawat isa ang kanyang gawa, sa gayon ang kanyang kagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa. Huwag na niyang ihambing pa iyong gawa sa ng iba, sapagkat ang bawat isa ay dapat magdala ng kanyang sariling dala. Malinaw po na sinasabi sa atin, na huwag na po natin i-compare pa yung ating sarili sa iba dahil may kanya-kanya tayong pinagdadaanan. May kanya-kanya tayong lakad at may kanya-kanya tayong pinapasan sa buhay. So sa ating pangalawang common enemy ay the love of money. No? Alam naman po natin na we can serve two gods. So loving something or someone na higit sa Panginoon ay automatically mali. No, naalala ko rin po last time na share ko po sa inyo yung the greatest command na inutos sa atin ng Panginoon is to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Mababasa po natin sa Matthew chapter 22, verse 37. So if we have the love of money, we tend to be greedy. So, ibig sabihin, hindi tayo nakukontento. Kasi ayun yung aim mo to
to have a lot of money and not the eternal life sa Panginoon. Tulad po na sinabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 10. Sabi po na, for the love of money is a root of all kinds of evils. So, I know for sure na experience po natin once or more than once in our life, once na may pera na involved, there's always a possibility to do bad things. No? So, lagi natin ipaalala sa ating mga sarili na money is important. But, not to be blinded and changed by it. No? Because dahil ang money is also one of the ways to share blessings. And also to help people. No? And use the money not for our only desires and to be greedy. Instead, use it to fulfill our dreams and contribute for the Lord in good activities. And last common enemy ay worry and anxiety. So, may mga pagkakataon po na dumadating tayo sa point ng ating buhay na ang dami nating iniisip na kailangan. Ang dami nating pag-aalala, minsan aaligaga tayo sa buhay kasi we feel not safe and secure para sa ating kinabukasan o sa ating future. And dahil sa pag-aalala at pagkapabalisa sa buhay, hindi na natin namamalayan na sobra-sobra na pa yung nakukuha natin para sa ating sarili o sa pamilya natin. Hindi tayo nakakontento sa bagay na meron tayo dahil lagi natin iniisip na meron pa naman meron pa tayo nakukuha. So, grab tayo ng grab. No? Huwag hindi tayo binabago na maging sakim sa nakukuha natin without knowing na meron din mga tao na kailangan din na iba o yung pala ay sapat na para sa atin. Yes, it is normal na mag-worry o mag-alala dahil sa future natin. No? Pero nakakalimutan natin sometimes na present yung Panginoon para sa atin na in any situation, He will provide sa lahat ng ating pangailangan. Tulad na sinabi sa Luke chapter 12, verses 22 to 23. Sinabi na, and He said to His disciples, therefore I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat, nor about your body, what you will put on, for life is more than food, and the body more than clothing. At sa 31, sinabi, instead, seek His kingdom, and these things will be added to you. So it is a reminder for us, mga kapatid, na tuwing tayo po ay nakakaranas ng pag-alala para sa ating buhay o sa ating mga pamilya, let us always seek God and pray for what we actually need. No? So the more we connect sa ating mga sarili, sa ating Panginoon, the more na malakas yung presence and blessings niya for us. Tulad na lang po na sa mga cellphone natin, no? The more na mas malapit na yung signal tower, the more na mas malakas yung signal na i-receive natin. So in times of worrying and being anxious, lagi pa rin idaan sa panalangin at yun din sa pagsusumikap sa buhay. Dahil niniwala po ako na nasa Diyos ang awa, sa tawag gawa. So kung tambay ka, walang mangyayari sa buhay mo. So lagi natin may pagsusumikap sa buhay. Ngayon, paano po natin ma-develop ang contentment? No? Dahil ang contentment po ay natututunan at hindi siya inborn or skill isang tao. So how to develop contentment? First or A is trust God's provision. No? Pagtitiwala sa Panginoon na ipoprovide niya yung ating kailangan. Mababasa po natin sa Philippians 4:19 sa letter 80 po. Sabi, and my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Pangalawa, to develop contentment is to practice gratitude. No? Sanayin po natin ang bawat isa sa atin na magpasalamat sa maliit na bagay hanggang sa malaking bagay. No? So mula sa hangin natin hinihinga, sa tubig na ating ginagamit, hanggang sa malaking bagay na sa mga bahay, kotse, pagkain, award sa buhay. No? Lahat na natatanggap ay nanggaling sa Panginoon. So sinabi rin naman sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Give thanks in all circumstances o sa lahat ng sitwasyon. For this is the will of God in Christ Jesus for you. At ang pangatlo, or A pala, or ABC po dapat yan. Yung pangatlo is focus on eternal treasures. No? Yan sinabi sa Matthew chapter 6 verse 19 to 21. Pero naka-display lang po yung 19, sabi, but lay up for yourselves treasures in heaven,